Deuteronomio, Kabanatang 31. At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel, at kanyang sinabi sa kanila, Ako'y may 120 taon sa araw na ito, hindi na ako makapaglalabas at pumasok. At sinabi ng Panginoon sa akin, Huwag kang tatawid sa hordang ito. Magpapauna ang Panginoon mong Diyos at kanyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo at iyong aariin. Si Josue ay magpapauna sa iyo gaya ng sinalita ng Panginoon, at gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sihon at kay Og na mga hari na mga Amorheyo, at sa kanilang lupain na kaniyang nilipol. At ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo, at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong utos na aking iniutos sa iyo. Kayo'y magpakalakas at pagpakatapang, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka niya. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibinibigay sa kanila, at iyong ipamamana sa kanila. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. At isinulat ni Moises ang utosang ito at ibinigay sa mga saserdote na mga anak ni Levi, na silang nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon at sa lahat ng matanda sa Israel. At iniutos sa kanila ni Moises na sinabi, Sa katapusan ng bawat 7 taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag, pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kaniyang pipiliin, ay iyong babasahin ang kautosang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae at mga bata, at ang iyong mga taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, at upang ang kanilang mga anak na hindi nakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos, habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Hordan upang ariin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit. Tawagin mo si Josue, at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya'y aking mapagbilinan. At si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan, at ang Panginoon ay napakita sa tolda, sa isang tila haliging ulap, at ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, at ang bayang ito'y babangon at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila, at ako'y pababayaan at sisirain ng aking tipan na aking ipinagkatipan sa kanila. Kung magkagayoy ang aking galit ay mag-aalab sa kanila sa araw na yaon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila,
at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila. Nanupat kanilang sasabihin sa araw na yaon, hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Diyos ay wala sa gitna natin? At ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na yaon dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa, sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga Diyos. Ngayon nga'y sulatin ninyo sa galang inyo ang awit na ito, at ituro mo sa mga anak ni Israel. Ilagay mo sa kanilang mga bibig, upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. Sapagkat pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba, ay pipihit nga sila sa ibang mga Diyos at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila at sisirain ang aking tipan. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi, sapagkat hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi, sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. Kaya't isinulat ni Moises ang awit na ito ng araw ding yaon at itinuro sa mga anak ni Israel. At kaniyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun, at sinabi, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila, at ako'y isa sa iyo. At nangyari nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautosang ito sa isang aklat, hanggang sa natapos, na nag-utos si Moises sa mga Levita na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon na sinasabi, kunin ninyo ang aklat nito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos, upang do'y maging pinakasaksi laban sa iyo. Sapagkat talastas ko ang iyong paghimagsik at ang iyong matigas na ulo. Narito, nabubuhay pa akong kasama ninyo sa araw na ito. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon. At gaano pa kaya pagkamatay ko? Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi at ang inyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig. At matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. Sapagkat talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y mga sisisama at mga liligaw sa daan na aking itinuro sa inyo. At ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw, sapagkat inyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamagitan ng mga gawa ng inyong mga kaaway. At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit nito hanggang sa natapos. Deuteronomio, Kabanatang 32. Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin, sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon. Dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kaniyang gawa ay sakdal,
sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Matuwid at banal siya. Sila'y nagpaksama. Sila'y hindi kaniyang mga anak. Itong kanilang kapintasan, mga tampalasan at likong lahi. Ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon, umangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang iyong ama na tumatangkilik sa iyo? Kaniyang nilalangka at itinatag ka. Alalahanin mo ang mga araw ng una. Isipin mo ang mga taon ng lahit-lahi. Itanong mo sa iyong ama at kaniyang ibabalita sa iyo, sa iyong mga matanda, at kanilang sasaysayin sa iyo. Nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang mana, nang kaniyang ihiwalay ang mga anak ng tao, kaniyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan, ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. Sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kaniyang bayan, si Jacob ang bahaging mana niya. Kaniyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain, at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang. Kaniyang kinanlungan sa palibot, kaniyang nilingap, kaniyang iningatang parang salamin ng kanyang mata, parang agila na kumikilos ng kanyang pugad, na yumuyungyong sa kanyang mga inakay. Kaniyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak, kaniyang kinukuha, kaniyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya, at walang ibang Diyos na kasama siya. Ipinaari sa kaniya ang matataas na dako ng lupa, at siya'y kumain ng tubo sa bukid, at kaniyang pinahitit ng pulot na mula sa bato, at ng langis na mula sa batong pingkian, ng mantika ng baka, at gatas ng tupa, na may taba ng mga kordero, at ng mga tupang lalaki sa basan, at mga kambing, na may taba ng mga butil ng trigo, at sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. Ngunit tumaba si Hesron at tumutol. Ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis, na magkagayoy kaniyang pinabayaan ng Diyos na lumalang sa kanya, at niwalang kabuluhan ang bato na kaniyang kaligtasan. Siya'y kinilos nila sa paninibugo sa ibang mga Diyos, sa pamagitan ng mga karmaldumal. Minungkahi nila siya sa kagalitan. Kanilang inihain sa mga demonyo na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila nakilala, sa mga bagong Diyos na kalilitaw pa lamang, na hindi kinatatakutan ng inyong mga magulang. Sa batong nanganak sa iyo ay nagwalang bahala ka, at iyong kinalimutan ng Diyos na lumalang sa iyo. At nakita ng Panginoon at kinayamutan sila, dahil sa pamumungkahi ng kaniyang mga anak na lalaki at babae. At kaniyang sinabi, aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, aking titingnan kung anong mangyayari sa kanilang wakas, sapagkat sila'y isang napakasamang lahi, na mga anak na walang pagtatapat. Kinilos nila ko sa paninibugho doon sa hindi Diyos. Kanilang binungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan, at akin silang kikilusin sa paninibugho sa mga hindi bayan. Aking ipamumungkahi sila sa galit sa magitan ng isang mangmang na bansa, sapagkat may apoy na nag-alab sa aking galit.
at nagniningas hanggang sa Siyon, at lalamunin ang lupa 10 ng tubo nito, at paniningasan ng apoy ang mga tuntungan ng mga bundok. Aking dadaganan sila ng mga kasamaan, aking gugugulin ng aking busog sa kanila. Sila'y mga pupugnaw sa gutom, at lalamunin ng maningas na init, at ng mapait na pagkalipol, at ang mga ngipin ng mga hayop ay susunugin ko sa kanila. 10 ng kamandag na nangagsisiusad sa alabok. Sa labas ay pipigatiin ng tabak, at sa mga silid ay kakilabutan. Malilipol kapwa ang binata at dalaga. Ang sanggol, 10 ng lalaking may uban. Aking sinabi, aking pangangalatin sila sa malayo. Aking papaglilikatin sa mga tao ang alaala sa kanila. Kundi aking kinatatakutan ang mungkahi ng kaaway. Baka ang kanilang mga kalaban ay humatol ng mali. Baka kanilang sabihin, ang aming kamay ay tanghal, at hindi ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito, sapagkat sila'y bansang salat sa payo, at walang kaalaman sa kanila. O kung sila'y mga pantas na kanilang tinalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang wakas, kung paanong hahabulin ng isa ang 1,000, at ang 2 ay magpapatakas sa 10,000, malibang ipagbili sila ng kanilang bato, at ibigay sila ng Panginoon, sapagkat ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating bato, kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom. Sapagkat ang kanilang puno ng ubas ay mga puno ng ubas sa Sodoma, at sa mga parang ng Gomora. Ang kanilang ubas ay ubas ng Abdo. Ang kanilang mga buwig ay mapait. Ang kanilang alak ay kamandag ng mga dragon, at mabagsik na kamandag ng mga ahas. Di ba ito'y natatago sa akin, na natatatakan sa aking mga kayamanan? Ang pagiganti ay akin, at gayon din ang gantimpala. Sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit, at ang mga bagay na darating sa kanila ay mangagmamadali, sapagkat hatulan ng Panginoon ang kanyang bayan, at magsisisi dahil sa kanyang mga lingkod. Pagka kaniyang nakitang ang kanilang kapangyarihan ay nawala, at wala nang natitira na natatakpan o naiwan. At kaniyang sasabihin, saan nandoon ang kanilang mga Diyos, ang bato na siya nilang pinanganlungan, yaong mga kumakain ng taba ng kanilang mga hain, at umiinom ng alak ng kanilang inuming handog? Bumangon sila at tumulong sa inyo, at sila'y maging pagkupkop sa inyo. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatidbagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y puwapatay, at ako'y bubuhay. Ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling. At walang makapagliligtas sa aking kamay, sapagkat aking itinataas ang aking kamay sa langit, at aking sinasabi, buhay ako magpakilanman. Kung aking iahasa ang aking makintab na tabak, at ang aking kamay ay hahawak ng kahatulan, aking ibibigay ang aking paghihiganti sa aking mga kaaway, at aking gagantihan yaong nangapupuot sa akin, at aking lalanguin ng dugo ang aking tunod, at ang aking tabak ay sasakmal ng laman, sa dugo ng patay at ng mga bihag, mula sa ulo ng mga pangulo ng kaaway. Mga gala kayo o mga bansa, nakasama ng kanyang bayan.
sapagkat ipanghihiganti ang dugo ng kanyang mga lingkod at manghihiganti sa kaniyang mga kaalit, at patatawarin ang kaniyang lupain, ang kaniyang bayan. At si Moises ay naparoon at sinalita ang lahat ng mga salita ng awit na ito sa pakinig ng bayan. Siya at si Josue na anak ni Nun. At tinapos ni Moises na salitain ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel. At kaniyang sinabi sa kanila, ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatutuhanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iuutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat inyong kabuhayan, at sa bagay na ito ay inyong palalaunin ang inyong ipinagtatawid ng Hordan upang ariin. At sinalita ng Panginoon kay Moises ng araw ding yaon na sinasabi, sumampa ka sa bundok na ito ng Abarim, sa bundok ng Nebo na nasa lupay ng Moab, na nasa dagat ng Jericho, at masdan mo ang lupain ng Kanaan na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel na pinakaari, at mamamatay ka sa bundok na iyong sinasampa, at malakip ka sa iyong bayan, gaya ni Aaron na iyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor, at nalakip sa kaniyang bayan. Sapagkat kayo'y sumalangsang laban sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel, sa tubig ng Meriba at ng Kades, sa ilang ng Sin, sapagkat hindi ninyo ako inaring banal sa gitna ng mga anak ni Israel. Sapagkat iyong matatanaw ang lupain sa harap mo, ngunit do'y hindi ka makapapasok sa lupain na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel.